Huwag ganun kapatid. Okay, so before we begin, we would like to include a brief disclaimer. The views and opinions expressed by both the host and our guest are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This interview is intended to share personal experiences and insights, and we encourage viewers to approach the conversation with an open mind. Additionally, we would like to remind everyone to keep the comment section clean and respectful. We value constructive dialogue and ask all the participants to maintain respectful tone towards each other. Thank you for your understanding and cooperation. So ngayon po, welcome everyone to the Roundtable Atheist Speech platform, featuring our interview segment na pinamagatang Wag Ganon Kapatid. I am your host for tonight, September Sun Moon. And we have a very special guest, Broccoli TV, who will share his incredible journey of deconstructing his belief after a traumatic cult experience. This is an exclusive interview here on TikTok. So don't forget to like, share, and follow us. And make sure to stay tuned till the end. So, sino nga ba si Broccoli TV? So si Broccoli TV is a young lad who is a former member of MCGI, or ito yung tinatawag nila na Members Chapsuy Gulay Intergalactic. So he is here to share his journey of overcoming a traumatic experience. So, hi Broccoli! Kamusta naman ang buhay? Hi, good evening po, Ma'am September. Yes po. I'm good po. How are you po? Yeah, I'm good din po. So we're thrilled to have you here on our platform. So i-explore natin yung meaningful stories mo that it changed your life, di ba? So napaka-important nitong topic natin tonight kasi it will be your story of deconstruction. Very excited na kaming marinig yung story mo, yung journey mo as a person while you experience all there is to experience here in this world. Pero bakit nga ba Broccoli TV ang name mo? Opo, marami pong nagtatanong niyan. Oo, ayun na ako dun. Opo, sa congregation po kasi, pag sumali ka sa mga ganyan, ang tawagan po is bro, sis. Ayan. Actually, yun lang po, sis. Wala pong father doon. Kasi basta may nasusulat sa Biblia about that. So, bro po, and then ang name ko po kasi is Oliver. So, Ollie. So, pag pinagdukto mo po, bro and Ollie, what word can you think of? Wow, that's broccoli. Opo, wala Yeah. na ako ibang maisip eh. So, broccoli. And then, ayan. So, yung aming logo is naging broccoli na rin po. Yan po, Oh, yan. nice. Nice to know about that. So, yun pala yung name the broccoli. So, ito na, nandito na tayo, Broccoli TV, sa ating main segment. Tell us more about your journey. Umpisahan natin sa tanong kung bakit ka naniwala sa Diyos. Opo, of course. Kanina po, sorry po, I'm surprised po, tinawag niyo pong young lad. Okay. I'm 41 years Young lad naman po tayo lahat. Sige po. Young pa naman po yun. Sige po. Young at heart. Pero yun po, I started po 19 years old. Regular lang po, isang estudyante, nag-aaral sa isang Catholic school. Nakapakinig po kay Brad Eli Soriano. So, originally, Christian po talaga kami. Yung parents ko, kanunumuhan ko, lahat po sila Catholic. Ako lang po yung nag-iba ng pag-iisip. Kasi I was yung mom ko po kasi nasa Netherlands for so long. Grade 4 po ako nung umalis siya. Pabalik-balik lang po siya sa Pinas kapag may time po siya. Ganun lang po. So I was lonely. Kahinaan po natin. Gusto mo pong makanap ng community that will help you out. Aaliwin ka, So, I found this, of course, nagsimula po yan sa TV. Nakita ko si Brother Eli, nagpipreach. So, inalam ko po yung mga details, paano po umanib, ganyan. So, I even went to SBN 21 po, nag-broadcast po sila doon. Familiar po ba kayo? May ganun pong tanungan. Opo, familiar po. Opo. So, bakit MCGI? Sorry po, ano ba? Bakit MCGI ang iyong napusuang Actually, inano niya yung mga religions kasi. So, nanonood din ako sa iba. Sila Kibuloy, si Mike Velarde,
ano po iba si Brother Eli, matapang. So, I was convinced na ito, mga manloloko lahat yan, and siya po yung tama. So, wala na ako ibang choice kundi, he's the best na in the Philippines at that time for me. Parang nadala ka dun sa charismatic persona ni Brother Eli. Opo. And the other option is INC. And dinebunk din ni Brother Eli. So, wala na po. I couldn't find any other religion to go with. Sinira niya rin ng Catholicism. Wala na. Yun talaga ang path para sa akin at the time. So, yun yung journey mo. How did you start sa MCGI? And nagkaroon ka ba ng katungkulan or member ka lang ba? So, at first po, of course, member. And then, ang una po itatanong sa'yo, pag sumali ka sa isang group, religious group, is ano yung gusto mong tungkulin. You have to have a tungkulin unless tanggihan mo yan. So, ang option po na lumapit sa akin since I was young is maging choir member. Nakita ko naman sila, okay naman. Okay, I'll try it out. Mga ilan lang kami, mga 7 or 8. Tapos binigyan agad ako ng uniform. Siguro may nag-resign na choir member. Binigay sa akin. I feel I belong to the group. Umaawit ako sa harap tuwing magkatipon. Ayun. And then, ito, ikukwento ko na. I fell in love with a sis na isang district choir na bumisita sa amin. And marami pong nangyari sa amin, na-issue pa kami, sinumbong kami, etc. So, na-heartbroken ako, in short. Yan. So, I decided after 2 years pagiging choir, po ako manggagawa. Church worker. Church worker. Can you share us more about that church worker? Ano bang ginagawa ng isang manggagawa? Opo, at the time po, so parang ikaw po yung takbuhan ng mga kapatid, spiritually, ikaw po yung parang mentor nila, magli-lead ka ng prayer, mag-opening statement ka po, na pakinggan na po natin. Kasi po, at the time po, hindi na po nagsasalita yung manggagawa sa harapan ng church. Ano po siya, magpe-play na lang kami ng CD na ang magsasalita ay si Brother El Soriano at si Brother Daniel Razon. So at the time po, talaga pong ang main lang namin is to pastorin yung mga kapatid, alalayan, but then sa preaching po is hindi po talaga kami nagpe-preach. Tagadala lang po kami ng CD. Parang taga-bit kayo ng CD na papangaral ni Brother Eli. So, ganun yung mga manggagawa. So, inalaman na po natin na ganun pala yung ginagawa ng mga manggagawa. So, ayun. Pero, di ba, naging masaya ka naman doon sa MCGI. So, ayun. So, pupunta na tayo dito. What made you decide to leave? At paano yung journey mo naman pagdating sa deconstruction process mo? Opo. So, I found an escape po kasi. Di ba, mahirap pong kumawala. If you have a tungkulin, ka dyan, full-time ka, wala kang time mag-isip, wala kang time manood ng ibang church. So, I found an escape. Inassign po kasi ako sa UNTV, yung news network po namin. Parang SMNI sa Kilakibulay. Oo po. Ayun po. Ginawa po kasi ako doon driver ng police report. So, naging ka pa? Naging active ka pa sa UNTV? Opo. At a young age po, I was driving their automobile na may tatak na UNTV. Nakatambay po kami doon sa Manila Police District. Diyan sa West yata yun. And pag meron pong tawag na merong krimen or something like that, may pinatay, pupuntahan namin yun. Ako po nagdadrive noon. Yun po yung naging buhay ko for 6 months siguro o 1 year. Nakalimutan ko na lang po. And then, kasi po, wala pong nagmo-monitor na sa akin
Unlike kapag po dumadalo ka sa isang lokal, may president doon, may secretary, namomonitor ka po nila. Sa worker naman po, kung ikaw ay worker, alam nila kung like ka nila hinahanap, they're checking on you. Pagka nasa UNTV ka po, wala naman akong sweldo doon, wala ring allowance, walang nagmo-monitor sa akin. So, I found an escape yung pinaka-boss ko, si Brad Fred, na isang ministro na po ngayon. Hindi na rin po ako kinakamusta. Busy na rin siya. So, yun. That was my escape. Hindi na po ako nagpakita. Hindi ka na nagpakita. So, ganun yung naging escape mo. Sige nga, meron bang mga let's speak about the red flags na kasi hindi ka naman umalis, di ba? If hindi ka nakakita ng something na parang may mali. So, ano yung mga red flags nito and what made you decide to leave? Opo. So, there are things na illogical po sa amin. Yung pong panonood ng sine, bawal po sa amin yun. Masama. Ay, naku, bakit naman? Opo. Like cinema? Sine? Cinema, as in. Opo. Naku. And Bakit daw po? napakababa po ng explanation nila, nasusulat daw sa Biblia, sa awit. 14:1 ba yun? Oy, 1:1 yata. Wag daw upo sa upuan ng mga manlilibak. Yung mga maninirang puri po, umuupo daw doon sa sinehan. I don't think so. Di ba po? Hindi naman. Tahimik nga doon di ba? Sa sinihan. So, yun lang yung reason nila kung bakit hindi pwedeng manood ng sine kasi nandun daw yung mga mandilibak. Opo. Isa-isahin natin yung yung mga red flags na yun. Kasi feeling ko ang dami. So, ang sabi kasi nila kanina, marami ka daw expose na ilalahad sa amin. So, ano pa yung mga red flags na yan? Ayan. So, isa po yan. Meron pong issue din sila. Pag pumasok ka ng simbahan, pakikiapid daw po yan laban sa espiritu. Kasi ibang religion and you're subscribing to them, nakikiisa ka, wala ka na pong patawad. Ayon sa Biblia. Most of my relatives are Catholics. Minsan binyag po nung pamangkin ko, hindi ako pwede pumunta. So, medyo nakasama sa relationship namin as a family. May nag-invite sa akin as ninong, hindi ako pwedeng pumunta. So, Kasi bawal. So, bawal lahat po. na lang bawal. Ang dami namang bawal sa inyo. Bakit daw bawal yung mga ganyan, Broccoli? Opo. Kasi nga po, yun nga, pakikapid laban sa espiritu. Kasi once na naliwanagan ka na daw, hindi mo na pwedeng labagin yun. Pag nagsalita ka ng laban sa espiritu. Mali nga po hindi nga po ganun yun Kasi nagrebelde ako nagpakasal po ako sa Catholic noong 2010. Kasi po, I don't believe in that it's bullshit So sabi ko, Paano nagpakasal ka sa Catholic? MCGI ka pa rin nun. Opo, MCGI po ako. Paano naman react ngayon ng inyong mga kapatid? Nako, that's very Opo. controversial, Broccoli. So, yun. Cognitive dissonance po kasi naramdaman ko na member ako, but I don't believe in that shit. Ang babo Oo. Ayan, ganun po. So paano yun? Paano nag-work yun na ikaw isang MCGI? Di ba meron sa MCGI na kailangan MCGI din yung pakakasalan? So paano nag-work yun, ang dynamics ninyong mag-asawa, and paano, tinanggap ba ng mga kapatid mo? Or ano yung naging flow? So, if you commit something na ganyan ka mabigat, just don't tell them. Wala namang walang nagche-check sa akin, walang kumakamusta. I'm free at the time. And then, meron po akong nakwentuhan minsan. Pumunta dito sa bahay namin, may pinagawa ako. Handyman. Nakwento ko at nakita niya yung picture frame namin mag-asawa na kinasal sa Catholic. Ay, naku, sa Catholic pa ba talaga kinasal, Broccoli? Opo. Kumalat sa lokal, pinagchismisan na ako. Ba't daw ako nagpakasal sa Catholic? Di sabi ko na lang, ako na lang mananagot sa Diyos, hindi naman po kayo. Diba? Make sense naman
So, Ano? ayun, mula nun, hindi na po nila ako kinikibo. So, excommunicate ka na nila. So, yun ba yung dahilan kung bakit tumiwalag ka? Or hindi lang yun? Hindi po, wala pong nangyari doon. Kasi po, if you're excommunicated, dapat po merong formal yan, nakasulatan, ina-announce po yan. I was never announced. So, Technically, member ka pa rin hanggang ngayon. opo. I think Hala. yun pa yung ID ko. Opo. Ano pa yung mga ibang bawal pa sa church niyo that you find very illogical? Halal. Halal. Bakit Problema. daw halal? Ano daw ang dahilan? Opo. Kasi po, inalay daw sa Diyos-Diyosan, which is si Allah sa Muslim. Oh. So dahil doon, bawal na rin yung mga pagkaing halal dahil lamang kinakain siya ng mga Muslim, so bawal yung kainin yun. Bawal po. Ano yun? Kasalanan din yan sa na walang kapatawaran. Pero mo malupit po, di ba? Kung tutusin po, hindi naman yun halal. For example, at one point, pinagbawal po nila ang Toblerone. Yung Toblerone, yung chocolate. Bakit naman po? Yung chocolate po na Toblerone na nagbibili po sa mga department store? Opo. Halal Bakit daw naman po po? kasi yung gatas, halal daw. Naku naman, pati gatas halal din. Opo. May question po ako, Sir Broccoli. Meron po bang verse ba na si Eli ang God's messenger according sa doctrine ng MCGI? Kasi ito yung lagi kong naririnig eh. Opo, sa Juan 17 something, 3 ba? Paano po sila makakapangaral kung hindi sila sinugo? So, since nangangaral siya, he is obliged na sabihin na siya ay sinugo. Opo. So, yun, sinugo po siya. So, pero ano po yun? Self-interpretation ba? Pwede ba nating matawag na, or malabel yun na self-interpretation na lang yun, na siya yung sinugo? Pwede pong ganon. Pero kasi pag nangangaral siya ng hindi sinugo, wala siyang power. Hindi man siya sinugo. So, yun nga, tama yung word niya na he is obliged to claim na he is a sugo. Which is... On what ground po yun? Dahil lamang doon sa sitas na yun? Dahil sa sitas na yun. Yes po. Okay. So medyo po yung mga revelation natin today, So ayun, yung that construction process mo naman, paano mo napapansin na parang may mali na? Opo. Yung mga At ganyan... nag-decide ka nang umalis? Opo. Actually, naging inactive po ako for a while. And then, nag-pandemic. So, mga tao bored. Bumalik po ako sa MCGI. Of course, hindi po natigil yung pagkain ko ng halal. Kasi po sinasabi nila, halal din daw yung Chicken Joy. Mga inasal. I didn't believe in that. Kumakain pa rin talaga ako. But, uma-attend ako sa MCGI. Hinayaan ko lang. And then, yun nga, namatay si Brad Eli. Doon na po ako nag-decide. Hindi, pinagbigyan ko pa pala si Brad, yung pumalit sa kanya, si Brother Daniel. Mga 1 year pa. Nakinig pa ako sa kanya, 1 year. And then, at that time po, sabi ko, walang laman to. Kasi iba yung turo niya at parang pilit na pilit. Parang hindi niya naintindihan. That's the time na nag-vlog po ako about MCGI. Sinabayan ko yung isa, meron din po umexit na isa, si Brother Yuli Villamin. Yun po yung private nurse ni Brother Eli. Sinabayan ko na rin. Nung lumabas na rin ako sa YouTube. Okay. Sino po ba itong private nurse ni Naririnig-dinig ko na din po ito eh. So, sino yung private nurse na yon? Opo. Po siya isa po siyang seminarian. Di ba sa Catholic Church may mga seminar po. Sumali po siya doon. Di naman yata nag-construction. Kasi po mga seminarian namin nag-construction eh. Siya po hindi. Naging close po siya with Brother Eli. Napunta sila sa Brazil. Naging very close po sila. Nung namatay po si Brother Eli, lumabas siya at sabi niya,
hindi na daw po niya, hindi siya agree sa mga tinuturo nung bagong leader. Ang bago. So, Bakit? lumabas na rin ako. Parang ang dami atang lumabas nung pinalitan na yung bag, pinalitan na siya. Sa tingin mo ba, si Brother Eli lang talaga nagdadala sa MCGI? Then, nung pinalitan na siya, hindi na maganda yung pamamalakad. So, bakit hindi convincing ngayon itong bago? Opo. Actually, magkaiba po sila ng style eh. Kung tutuusin po, mas okay si Brad Daniel magpalakad. Kasi po, direct siya na na hindi na siya, kumbaga, kung business. Si Brother Eli kasi, may mga guilt tripping pa yan, pangonsensya, may mga delusions din na tayo maghahari 1,000 years. Ikaw sis September, hatulang ka namin in 1,000 years. Ganun siya eh. Si Brad Daniel po, walang ganun. Business is business. Business is business na siya. Rekta na agad. Doon na tayo agad sa pag-uusapan. Basta may pera, ganun ba? Opo, ganun. So, ganun po. Sige. So ano naman, may tanong pa kami sa'yo about doon naman sa, na-curious kasi kami kung ang dami-dami yung mga bawal, ano na lang yung mga kinakain ninyo? Opo, marami pa rin naman. Pero yung mga masasarap, yun ang bawal. Yung mga restaurants. So bawal din po kayo sa mga restaurants. Tama nga naman po, no? Hindi nga pwede kumain ng halal. So more ng mga restaurants yun yung mga siniserve. Opo. I-ask po ko regarding naman sa experience niyo po sa mga debates ni Eli Soriano. Ano yung pinaka tumatak sa'yo? Opo, fanatic po ako ni Bes eh. Nangongolekta po ako ng mga debates niya. Ang pinaka-tumatak sa akin siguro yung yung tinatanong niya kung nagkakasala ka pa ba o hindi. Kasi alam ko po yung nun eh, meron po kasing ganong sitas, nagkakasala ka pa ba o hindi. Ang sagot ng kalaban niya, hindi na po. So may proposahin siyang talata na lahat ng tao nagkakasala. So talo na siya. But then, sa amin po mga manggagawa, dalawa po sagot dun eh. Ano po? Pwede kang magkasala. Tapos, yung isa naman, hindi ka na nagkakasala. Ganun po kasi ang Bible eh. Sa sobrang lawak niya, may mababasa ka na kontrahan. And you can use that. Kung magaling ka lang mag-defend at magpilosopo at manigaw sa isang debate, mananalo ka. May question po pala ako. Ano itong Members Chopsoy Gulay Intergalactic? Na-curious ako bigla kung ano ito. Opo. So, since broccoli po, ang name ko, na pseudonym, so naging gulay. And if you take the dyan, yung mga first letters, MCGI po yan. Yun na nga. Members Chopsoy Gulay. So, nag-isip lang po kami na parang parody. So kulto parody po ito. May marami po kayong mga members dyan? Opo. Hindi naman members. Parang lang, sympathizers, followers. Opo. So paano po makapasok dito sa Members Chopsoy Gulay Intergalactic? Wala naman pong ganun. Manood lang po kayo. Tapos manood na lang po sila ng mga vlogs po ninyo. Sige po. Forward tayo doon sa ano na ba ang pininiwalaan ni Broccoli TV sa ngayon? Opo. So, I'm an agnostic po. Kagaya mo rin po, since September. Sometimes deist, sometimes pantheist, pwedeng agnostic theist, pwedeng agnostic atheist. Wala pong problema sa akin kasi ang philosophy ko po ngayon is it is unknowable. Kasi alam mo naman, something spiritual cannot be sensed. Wala talaga anything. So we can only assume. Hindi ko lang masagad pa yung pagiging atheist talaga na sagad because unknowable nga. So what if meron nga? So right now I'm agnostic atheist, I think. Leaning towards atheism. Ano po ngayon?
Sige po. So, pwede mo bang pwede mo bang sabihin sa amin ngayon kung ano na yung worldview mo as of the moment? Yung worldview ni Broccoli TV na simula sa pagiging MCGI member na nagpakasal sa isang Christian na bawal kumain ng mga halal at kung ano pang mga illogical things that you don't understand. So ngayon, ano na yung worldview ng isang Broccoli TV? Ano po, just enjoy and help others, ganyan. Ano lang po, kasi malaki po ang mundo eh. Ang goal ko ngayon is mag-tour sa all around the world if I can, no? Pero it takes a lot of money to do that. Pero ano po, close pa rin naman po ako sa mga theists. Pupasok nga po kila Totoy Bibo, mga kulit dito. Makakulit na MCGI. Po, pag board lang. Hindi ko na sila siniseryoso eh. Pero ano po, minsan gusto ko rin silang ma-influensyahan na, uy, guys, wag po tayo maging judgmental. If I can, pero kasi sarado ng mga isip nila. Kasi Sige, balik tayo sa judgmental views. Ano ba yung kadalasan na narinig mo mga judgmental views nung dati mong church? Ayun po, masama na po kapag umalis sa church nila. Which is normal po, di ba, sa mga cults. Pag umalis ka, i-demonize ka. So you're, i-demonize ka talaga? Hindi ka lang i-excom? Po, hindi nga po ako na-excom eh. Pero Paano yung so hindi ka pala na-excom, no? Pero yung experiences naman ng mga ibang tao. Kasi ikaw, di ba, lumabas ka na, hindi ka lang na-excom, pero dinimonize ka pa rin. Ganun ba yun? Oo. So paano yung, na-curious kami bigla, okay lang ba nasagutin mo? Paano ka na-demonize ng dati mong church? Opo, wala daw po ako nakikita kung di kamalian nila, which is not true. Sabi ko, maganda yung mga paglilinis nila may project po kasi sila naglilinis ng mga tubig, mga ilog, kanal, ganyan. Which is good. Mga libre-libre nila. Okay yun. Kaya lang po kasi, ang sinasabi ko lang, lagi po kasi nilang binibidyohan. Okay. So, ayun po, para may sa pa kanilang UNTV ba yan? Or sa pinapalabas nila sa mga churches din nila? Opo, pinapalabas po sa YouTube for public, sa Facebook, and sa loob po ng church nila. For example po, tutulong po sila, may clinic. I-interviewin po yung mga patients doon. Na ano po masasabi nyo sa libreng clinic po ni Kuya. Ganun po. So, lahat-lahat na lang dinadocument nila. Para sa sa palagay mo, bakit nila dinadocument yung every move nila pag gumagawa sila ng mabuti? Opo. Kasi po, may talatang ganun. Magliwanag kayo sa ibang tao. Mas maganda po kasi yung tumutulong ka na hindi mo binibidyohan. Ang maghahayag sa kabutihan mo, yung ibang tao, yung tinulungan mo. Mas maganda yun, di ba? Naging hypocrite po kasi namimigay ng ano. Paano naging ganun nga? Oo. Pero meron bang instances na hindi naman nila vinidyohan? Lahat ba talaga ng galaw nila, ng gawang mabuti nila ay dapat videohan? Like, inuutos talaga yon sa mga members na pag gumawa kayo ng mabuti, pag binigyan nyo yung kapwa ninyo, videohan ninyo at isend nyo sa amin? Yung mga projects nila na group sila, of course, kailangan po naka-video yun. But meron naman silang natutulungan na mga individuals, yung mga lumalapit sa officers. Ayun po, hindi na po kailangan i-video yun. Pero kasi po, nakita ko po yan ng actual. Dahil po, sumama po ako sa kanilang segment sa TV na Munting Pangarap. Naghahanap po sila ng mga tutulungan. Ako po yung driver nila doon. So, nakakasama ako. Alam niyo po ginagawa nila? So, po? sa akin, Brad Oliver, mag-drive ka dyan. Pupunan namin video. Parating tayo doon sa venue. Tapos, i-park mo dyan. Tapos, lalabas yung mga staff natin ng UNTV. At lalakad sila. Talaga pong yun, naka-document lahat, ini-slow motion pa nila hanggang sa pagbibigay ng goods.
Ano po yun? Ine-edit yun, pinapaganda, dramatic music. So, for me, hindi na siya bukal sa puso. Ganun nga, Sir Broccoli. Parang anong na-feel mo doon? Parang kailangan ba i-video yung ganun? So, paano mo siya inisip na bakit nila binibidyohan? Opo. Ano po, confused po ako noon eh. Bata pa ako eh. So, tingin ko na lang doon, ganun talaga. Hindi ako nag-iisip ng tama. So, I accepted it. Pero looking back, 20 years ago, mali po talaga. It's all for a show. So all for show lang talaga yung mga pinapakita nilang kagandahan. Although may nagagawa naman silang mabuti, pero why do they have to record it every step of the way, 'di ba? Tapos meron pa ba yung mga inaanggulo pa siya para maganda yung kuha sa camera? Opo. Ngayon po may drone na yata eh. Siyempre, high-tech na. Naku naman. So ayun, pa nagbibigay po tayo, hindi na po importante yun na na may pa-video pa po. Dahil 'di ba, yun nga sabi mo. Ano nga ba yung sabi mo kanina, Pastor Broccoli? Opo, scripted po sila. Ano po ba yung words na Hindi yung sabi mo kanina na ang magpapatunay sa inyong mabuting gawa ay ang mga tao, 'di ba? Opo. So hindi mo na siya kailangan videohan. So ano pa ba? Can you tell us more? Kasi na-curious kami dun sa mga sa mga red flags nitong dating church mo. Opo. About sa pag-treat nila sa mga babae. Sa mga babae pa, bawal po magpaputol ng buhok. Bakit daw po? Kasi po may nasusulat po na bawal po yung katalagahan ng nagtuturo sa inyo na pag ang babae may mahabang buhok ay kapurihan sa kanya. So, nature daw po. Ibig sabihin, nature, papahabain mo siya hanggang tumigil na siya sa paghaba. Kaya po ang mga members po na babae ay sobrang hahaba ng buhok. Hanggang hanggang puwet na gano'n. Okay po. So, hanggang sa humaba yung buhok. So, yun lang po ba yung mga bawal sa babae? Of course, bawal po yung mahalay na damit. Bawal maghikaw. Kahit nahikaw po, bakit daw po? Nakasulat din po yun eh. Na tanggalin Lahat po yung yung sulat sa Biblia, kailangan pong sundin yun. Lahat. Ganun po yung mga fundamentalist na churches. By the book, very technical, at to the dot ang pagsunod. Bawal So, bawasan, bawal dagdagan. Okay po. Sige. Ito, Sir Broccoli, may tanong ako pero napaka-controversial nito. Hindi ko alam kung sasagutin mo siya. Ikaw ba, sa experience mo sa loob ng dating church mo, meron ka bang nakita ang mga hindi naman pagsunod sa Biblia na ginagawa ng inyong mga leaders? Ano ba? Ngayon po kasi, tinigil na po nila yung mga Bible exposition, consultation, kasi sabi sa Biblia po yun kayo yung mga mag-aralan. Pag may tanong, bibigyan ko kayo ng isang bibig. Yung mga apostol daw nakipagdebate. Diba? Tinanggal na po nila yon, so hindi na sila sumusunod. Ganon. Hindi na po sumusunod. Ano po yung mga hindi sinusunod? Yung pangangaral ng salita ng Diyos, tapos po yung pagmumura. I'm not sure kung napanood niyo na po, pero si Bes po kasi nagmumura yan. Nagmumura po siya. So, bawal din po yun, di ba, sa profanity is bawal sa Biblia. So paano yun? Ano yung nun? Ano yung sanction ba? Are there sanctions in your churches, at in your church, na kung makakagawa ka ng masama, ano bang gagawin sa'yo? So, pagka ni-report niyo po yan, kasi may utos din po na pagka nagkasala ka, ay ihayag mo po. So, pag Ihayag mo in what way? Sa nakakasakaw po sa inyong worker. So, pag umamin ka ng ganyan, merong sanction na masususpindi ka. Opo.
That will be contradictory kasi if masususpend ka, hindi ka makakapag-church or hindi naman. Masususpend ka doon sa ano mo, description mo. Depende po kasi sa bigat. So kung yung general suspension lang, ang bawal lang po sa'yo, mag-abuloy. Tapos, pwede ka pong umattend. Kaya lang, i-judge ka na ng mga kapatid na, ay, si ganito, si September, suspendido yan. Medyo naiiba po yung tingin sa inyo. Tapos meron namang suspension. Kapatid mo na sila, meron pa rin ganun na feeling? Apo. So, paano yung operations ba ng abuloy na yan? At ano yung abuloy? Para sa mga hindi nakakaalam. Opo. So, once a week po, ang sabi sa doktrina po, tuwing unang araw ng Sanlinggo, which is, dati po kasi Saturday night po yan paglubog ng araw. Ngayon po, Sunday na. So, once a week po, magbubukod, magsisimpan, iuhulog po sa box. Just like any other churches. Tapos, yung abuloy na yon ay gagamitin po sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ganun po. Okay po. So, hindi po ba na-audit yung abuloy na yan? Like, paano yung financial process ng abuloy na yan? Meron po. Bali, sa lokal po, for each local, after... At saka pwede magtanong po kung magkano? Ang masasabi ko lang po kasi, may one time, na-assign po ako sa pagre-remit ng pera kasi nagbagsakan yung buong district namin. Siguro mga 3-4 na cities yon. Umabot po ng 2 million Nako, sa isang collection lang ho yan? sa isang gabi. Sa isang gabi. Nako, napakalaki naman po. Ang That's yaman-yaman po pala ng dating church ninyo. That's one time po na pangyayari. Siguro 100,000 lang yung ibang gabi. Pero may time po kasi na pinush talaga nila because of matatanggal na daw po sa ere ang UNTV. So ayun, may pag-convince na naman po sa Parang nakikita natin yung flow ng mga sinasabi mo and yung experiences mo na parang kulto nga ho ito. Opo. So, yun yung opo, yun nga po. So, natutuwa ka ba na nakalabas ka na sa kulto experience na ito? Of course. Opo. And, Pabahagi nga po yung feeling nyo ngayon na nakawala ka na. Opo, very freeing po. So, nagwi-wish nga po ako I could have exited earlier pero hindi Bumalik pa nga ako Opo. Masyado po nilang natatali yung mga members kasi. So, wala ka nang, tignan mo sis September magjojowa ka lang. May nagustuhan kang guy. Kailangan mo po ipagpaalam yun. Ang gandong level po kahit na jowa lang. So po to, bawal po magjowa sa Hindi ba nila inaalaw yung magjowa kung hindi masyadong masyadong problematic yung gano'n na pati yung love life mo papakialaman ng church mo. Lahat po ng aspect ng buhay mo. Gusto mo mag-abroad, paalam mo po muna. Naku, lahat ba? Lahat po. Tapos nababasa daw yan lahat sa Biblia, Sir Broccoli? Apo. Saan po yung sitas na nababasa na bawal kailangan pag mag-love life ka, magpapaalam ka pa sa kanila? Opo. Sa Corinto po yun So, kapag po kasi may patipan ka. Unang-una, kung may tungkulin ka po, hindi po pwedeng magjowa. Kasi po, hindi pwedeng mag-serve sa two masters, yung dalawang Panginoon. It's either pipiliin mo yung isa o yung isa. Gagawin mo bang Panginoon yung iyong jowa? Yun ba yung pagkakaintindi? Opo, so kung yung message lang po yung kukunin natin, mahati po yung oras mo. Imbis na focus ka sa tungkulin, may baby time ka po. So dapat tungkulin lang. Papapiliin ka po, jowa o tungkulin. Pag manggagawa ka na ho. So bawal na pong So paano po yan? Pag manggagawa ka, bawal ka magjowa, bawal ka rin magpakasal? Ganun ho ba yun? Opo. Ilang taon yung manggagawa na yan?
Kung ano po, kasi po hindi lang to sa manggagawa. Kahit po choir member lang. Bawal din po magjowa. Opo. Bawal. Naku. Di ba po So, sabi sa ano? Sa Bible ay umibig tayo sa ating kapwa. Opo, So paano yung pag- umibig po na yun sa ating kapwa? Parang discriminatory naman po yun. Di ba? Ang discriminatory na papipiliin ka kung jowa o tungkulin na pwede mo naman pagsabayin. Di ba po, Sir Broccoli? Opo, ayaw nila may kahati. So, So ito po, meron po sa comment section. I-demonize ka pag nag-exit ka dyan. Ika-campaign ka pa sa mga social media or unblock ka? Totoo ba ito? Ganun yung type ng pag-demonize sa'yo? Like in Opo. public? opo. Bakit daw ganun? Layuan mo ang bawat uri ng masama. Bawat anyo pa lang. So, anyo pa lang, pinapa-block na po, nilalayuan na. So, umabot na po ako sa point na yung mukha ko, says, papalitan na lang ang picture ng demonyo. Naku! Di ba Opo. bawal din mo dun sa Bible? Paano na yung pagmamahal sa kapwa mo kung aalimurhin mo naman siya, di ba? Dahil lang sa hindi na siya parte ng inyong church. Naku, parang may maliho doon. Kaya nakikita ko na ho pala na huwag ganun kapatid. Tama ho talaga yung segment natin ngayon. Dapat po talaga sa lahat-lahat ng mga sinasabi mo ngayon, ang yung sasagot, huwag ganun kapatid. Di ba po? Opo. Huwag ganun. Opo, so ganun nga. So sige po, tell us more about yung process mo naman ng deconstruction mo nga and yung ano ba yung natututunan mo ngayon na umalis ka na dyan sa dating church mo na hindi mo na mga ginagawa sa buhay mo ngayon. Opo. So, ano po may process din po. Nakikinig po ako sa iba't ibang sex. Tapos sa atheism, sa inyo po, sa iba-ibang channel din sa TikTok. And ano po, nakatulong po yun sa akin to have a broader view ng ano pong nangyayari sa mundo. Ba't ba itong mga religious masyadong judgmental? Ayun po, naiintindihan ko na sila ngayon. Kasi po, they're trying hard to follow the God of the Bible. At ang effect po nun ay naging judgmental sila at self-righteous. So, pagka nakikita mo na po yan, mawawalan ka po ng fear dun sa Diyos na sinasabi nila. Kasi marahas po yung Diyos sa Biblia. Masyadong kumain ka lang chicken joy, maimpyerno ka na. Ano ba yung klaseng Diyos yun? Di ba po? Chicken joy. Oo nga po. Oo nga po. Yun nga po yung pinagtataka ko. Bakit tinanggal mo yung joy sa chicken joy, di ba? Opo, yun yung naiisip ko dun eh. So, ayun na nga. Nandun na tayo sa mga bawal daw gawin ng ibang tao na outside sa church ninyo. So, ano po yung view? Bakit daw po mali yung Diyos ng iba at tama yung Diyos ng dati mong church? Yun yung tanongin natin. Opo. Doon po kasi sa pagkakilala. For example, ang INC po is very similar po sa MCGI. It's just that ang alam nila kay Jesus is tao, which will contradict yung mga binabasa ng MCGI na Diyos daw, si Kristo. Yun lang naman po ang difference Pero kung aalisin mo po kasi yung religious view, we're all the same. Na dapat magmamahalan tayo, walang hate. Di ba po? Yun yung maganda po. Nung na-deconstruct ko po yung mga doctrines nila, yun po yung kagandahan na nakita ko. Kaya lang minsan nagtitrigger kasi yan sila Totoy Bibo. Kung makasigaw. May mention yung pangalan nito. No? Kasi yun yung parang way ng nila. Like, they instill fear to you para matakot ka at sumali sa kanila. Parang ganun ba? Yun kasi yung nakita kong vibe Like, they have to instill fear in you so that you will join their religion. Parang yun nakita kong vibe. Tapos, ayun nga, na-curious ako, bakit best ang tawag mo kay kay Soriano, kay Brother Eli? BES, Brother Eli Soriano po. Acronym po. Best. Okay. So yun pala yung best. Opo, hindi ko po kasi yan alam. Actually, ngayon ko lang po ito nalalaman sa MCGI and yun sa dati mo pong church. So ayun po,
Ano yung advice mo naman dun sa mga current members nila ng dati mong church at saka dun sa mga exiters naman? Opo. So, doon po sa mga current members, we're not forcing you to leave. Kasi, yung iba po masaya po dyan eh. So, it's okay. Huwag mo na lang akong pakinggan at si Kuya Ate. Yung katulong ko dyan sa So whatever works for you, ganun. Opo, i-block mo na lang kami. Oo, kasi convincing kami kaysa dun sa nyo ginagawa nyo dyan eh. Diba? Mas nagme-make sense. Now, kung di mo kaya yung information na nakukuha mo from us, i-block mo na lang kami. And it's okay. Masarap din, di ba? At one point po ba, si September, nag-Christian ka rin po ba? At one point. Ay, hindi po. Rekta na po ako agad na Oo, kaya nga hindi ako nakaka-experience ng ganyan, Sir Broccoli. Kaya I was dumbfounded yung mga nalaman ko today about dyan sa church na yan. Sayang. Kasi may sayang po ba? May feeling parang din nakaligtas po ako nakaligtas. Okay na rin, pero yung experience ba? May experience ba? Okay na po ako na hindi ko po ma-experience yung ganyan. Opo. So ito, may question tayo ngayon dito. Mas better person ka ba ngayon kumpara noon nakasali ka pa dyan sa church na yan? Opo, of course. A lot better. Kasi I'm doing good because I know it's good. Hindi po out dahil takot. Parang napipilit ka. Para maligtas, kailangan mong gumawa na mabuti. So yun po yung reason mo, para maligtas. Which I think is a delusion. So, I think innate po kasi sa atin yung kabutihan. So kung gumagawa ka ng mabuti, nang walang fear, mas masarap po sa pakiramdam ko. Yun po. So ito na, dito na tayo sa $1 million question. Ano yung maipapayo mo sa mga skeptical na din kagaya mo or yung mga critical thinker na din na gusto na rin mag-out sa religion nila? Kasi I think maraming nakikinig now na gustong malaman ko ano yung mapapayo mo sa kanila. Just do it. Since skeptic na rin sila. Rekta na agad tayo sa just do it, di ba? Pero di ba nagsabi ka kanina na wag na lang sila manood sa'yo? Tapos ngayon nagsasabi ka na just do it. Hindi, yung yung mga nandun pa rin ngayon. Yung mga nandun pa rin. And masaya sila at hindi nila kaya yung mga sinasabi namin. Stay, di ba? Ngayon, kung skeptic ka na nag-iisip ka ng umalis, do it. Just yung iba po kasi nag-stay for their family, ayaw nilang maiwan, magkagulo. Okay lang siguro yun. May kakilala po kasi akong ganon, hindi siya makaalis. Buong family niya po member So para hindi siya mapalayas or magalit sa kanya, hindi mag-pretend na lang siya. Ang hirap naman nun. Sir Broccoli? Opo. So yun po, that concludes our interview for today. Pero magpapaakyat po tayo, Sir Broccoli, ng mga magtatanong. So kung sino po yung may mga tanong, pwede na po kayong umakyat. Sino po yung mga magtatanong dyan? Baka may tanong po kayo. Sino yung may tanong sa love life ni Sir Broccoli? Sasagutin niya daw po lahat. Ikaw unsatisfied. May mga tanong ka ba? Ayun, kasi sasagutin niya daw po lahat. Ayun. Ayan ho si Kuya Adel. Ayun, so meron na tayong unang magtatanong. Ano kaya ang tanong nito? Ayan, so si Rigo. Anong tanong mo, Rigo, kay Sir Broccoli? Sa XMCGI. Just curious kasi bago lang pala siya bago ka lang pala nag-deconstruct sa MCGI, Sir Brock. Opo, gano'n. Ibig sabihin nag-deconstruct ka lang nung namatay si Brad Eli. Doon ko na po sineryoso yung pag-deconstruct. Sabagay mahirap yan kasi ako bago ako nag-deconstruct ang tagal din
2017 ako totally nag-deconstruct. Pero ang tagal ng process. Ako naman kasi na-influensyahan ako dati kasi debater din ako militant debater din ako sa platform dati ng Symbionize. Yung nakikipag-debate ako. May naka-debate ako doon. Ang pangalan niya is hindi ko alam kung familiar sa yung Kapitan Basa. Narinig ko na po. Ano siya, follower si Willie Santiago. Apo. May mga discussion kami. Tatanungin lang kita, Brad Brooks. Sa tingin mo ba overkill ba yung ginawa kay Willie Santiago? Opo naman. Parang takot na takot si Bes na pag nung umalis siya kasi taga-basa niya yun Biro mo, Rodrigo, binigay kay Satanas. There's no other person on earth na ibinigay kay Satanas bukod lang kay Willie Santiago. Overkill po talaga. Overkill, tapos pinag-iwalay sila, di ba? Nung asawa ni sister, sila pa, sister, yung asawa niya, nakalimutan ko na yung asawa ni, Sis Jane. Sis Jing, medyo, dati kasi, minumilitant pa ako, nagipag-debate pa ako, pinagtatanggol ko pa si Brad Elliot. Pero lately, parang napansin ko, overkill nga. Kasi, nakita ko yung, mga complaint nila, like yung, yung sagutan nila, di ba nagsasagutan sila sa istasyon ni Brad, pinaano pala kaya pala hindi makasagot si Brad Willie pala, pinatanggal pala ni, yung istasyon kumbaga parang binayaran niya yata yung, pinatanggal siya dun sa istasyon na inaanuhan ni Brad Willie. Yun ang nangyari yata. Yun ang complaint ni, Okay. Thank you. Thank you very much for the question po. Ito naman po, may question po ata si Unsatisfied. So, pwede po tayo limit lang po ng 1 to 2 questions. One question lang po para makakit naman po iba. Hello po, good evening po. Ay, naku, babae pala si Unsatisfied. Opo. Lagi po kasi ako nakikinig ng Broccoli TV at masugid po akong taga-subaybay actually. May tatanong lang po ako. Ito po love life po talaga itatanong ko tatanong ko lang po kasi marami po nagkaka-crush kay Broccoli. Isa na po ako doon. May pag-asa po ba yung mga katulad namin? Yun lang po. Salamat. Salamat po. Kasal na po ako so pwede landian lang ganyan. Pero hanggang doon. Bawal mo yung sabay mo Ayun, pagkasal na po, pag nakatali na po, huwag na po nating hanggang na lang po tayo. Quick talks lang. Wala namang something. Ang ganda po kasi ng na boses po niya. Paghanga na lang po. Oo, baka sabihin na. Baka sabihin po, in-over tayo dito. Kasal na po si Sir Broccoli. So, ayun po. Ganun. Paghanga na lang po. Opo. Sige po, salamat po. Broccoli, hello. Sige po, maraming salamat po. Thank you. Sige po. Sige, si RJ naman po. Ano pong tanong ni Sir RJ? Hello, good evening. Ano sa doctrine mo yung hindi nagme-make sense? Yung bawal magpaputol ng buhok. So, bye. Bakit naman so? The God that created the universe, napaka-great niya, di ba? O bakit po offended siya sa Ba't kay impyerno, kung pinaputulan mo lang kahit dulo lang, split ends, it doesn't make sense. Ano daw yung meaning nun, sir? Kasi nabasa po sa Biblia na nature, katalagahan po ang nagtuturo sa inyo. Bawal daw gupitan. Wala namang nasulat na bawal gupitan. Ayun po, major doctrine po yan. MCGI. How about yung marami kayong Diyos? Nagme-make sense ba siya? Kahit isang Diyos, dalawa, marami,
it's not making sense to me. Kasi no one knows po. It's unknowable. Okay, sir. Salamat. Thank you, Sir RJ, for that question. Yung mga magtatanong po, request lang po kayo. Sasagutin po lahat daw ni Sir Broccoli kahit ano pa man yung tanong nyo regarding sa kanya, sa kanyang dating church, at saka sa kanyang new system or belief system. Sige po, Kuya Adel, ano po yung question natin? Tanong ko lang po kay Sir Broccoli, yung sabi niya umalis daw siya sa kulto, MCGI. Eh, yung members niya, di ba kulto din yan? Yun lang po. Hindi ko po na-gets. Ano Sir Broccoli. Ano po yung tanong? Kulto rin yan? Ang alin po? Yung members Intergalactic, kulto din daw yun eh. Opo, accepted truth na po yan. Tayo po ang tunay na kulto. Opo. Ayun lang po, salamat po. Sige po, maraming salamat po. Yung tanong ni Sir Adel. May mga magtatanong pa ho ba? Ayun, kung wala na akong magtatanong, sige, ako naman ngayon may tanong ako, Sir Broccoli. Sige ba? Dahil umexit ka na, bakit hindi na dapat pang bumalik pa sa dati mong church? Kasi po, once you're out of the box, pag bumalik ka, liliit na naman yung mundo mo. You're free. Ano, nasa kulungan ka. Eh, nakalaya ka na. Gusto mo bumalik? Hindi na, kasi mas masarap yung yung hindi ka naka-confine sa isang kwarto lang. Ganun po. So, it's the best decision po na magagawa niyo po. There's no, there's no sense po na bumalik. Okay, may question po dito, galing po kay Migorex. Ako na lang po magtatanong. Ano daw po yung epekto sa'yo ano daw po yung epekto sa'yo or sa mentality mo nung pag-deconstruct mo ng faith mo? Parang did it affect you mentally? Oo po. Yes po, very much po. Kasi po, nandun po yung mentality ko po before, yung sapat na po, yung bang contentment na hindi naman tayo dito mamamayan. Sa langit po ang ating pagkamamayan. Eh, hindi kasi maiwasan eh. Nandito tayo sa earth at kailangan mo po ng material things para maging happy ka po. Gamitin mo po yan. Nandun pa rin sa akin yun eh. Yung bang hindi nga po ako nagre-relo eh. Kasi feeling ko pag may suot akong relo, materialistic ako. I had to overcome that. At pag si Mrs. ko nga eh, wala naman siyang aral po ng MCGI. Minsan pag tinatanong ako, anong magandang hikaw? Sabi ko, maganda, wala na lang hikaw. Very MCGI yun eh. Opo. Eh, It hindi. affects you, no? Opo, sasabihin niya, hindi, pumili ka lang. Ang pipiliin ko yung mas maliit. Lesser evil. Kasi nga, andun pa rin yung takot ko na Lesser masama evil. masama yung hikaw na yan. So, ayun po, na-overcome ko naman siya unti-unti. Pagdating naman sa work, medyo late po ako ng 4 years sa pagtatrabaho. So, yung mga kasabayan ko ng edad, ay mga managerial po yung yung status nila. And then ako po yung employee. May ganun pong time sa buhay ko. So, na-delay po talaga ang improvement sa career. Pero nakahabol-habol naman po na ako. Pero now you're coping na, di ba? Kaya nga sabi mo, you're free na to do anything. Yes. Hindi ka na in shackles. So, ayun po, Sir Broccoli, we truly appreciate your courage po and your time na paunlakan kami in sharing your story. So, before we end po, meron po ba kayo mga ipa-plug or mga merch po na gusto nyo pong i-share po sa amin or mga final messages nyo po for our viewers? Po. Thank you po, si September. So, Broccoli TV po sa YouTube, sa Facebook, Broccoli TV din. Those are the only two platforms na active ako. Nagla-live po kami every night, usually alas 9 po ng gabi.
Meron po kaming pondahan which is like open for everyone makapag-share. Every Sunday po kung pwede. Minsan po kasi nag-skip kami. Basta antabay lang po kayo sa Facebook, nandun po lahat ng links. Meron po akong mga merch na kung gusto niyo lang po, t-shirts, mugs, yung link po nandun din sa aking Facebook account. Thank you po. September. Okay po. So thank you very much po ulit. Thank you Broccoli TV for sharing your deconstruction process and your cultus stories na ang dami naming natutunan ngayong gabi. This has been so engaging and thank you for our amazing viewers for tuning in. And remember guys, it's okay to question and seek your own truth. Stay curious, stay bold, and keep on growing. Don't forget to follow us for more enlightening conversation. This has been your host, September Sun Moon, and this is the Roundtable Atheist platform. Until next time guys, and stay awesome everyone. So thank you po.